King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1483. Primal Chaos Energy. Sa Chanhae Zone, sa labas ng Burning Heaven Sea. Biz. Ang liwanag ng panaginip ay kumislap at umikot. Maya-maya, may lumabas na tao mula sa loob. Hahaha, ligtas na lumabas. Tumayo si Zhao Feng, gumaan ang buong katawan niya. Bagamat nakatanggap siya ng mahusay na pagtrato sa Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race, nasa teritoryo pa rin siya ng kaaway, at may iba't ibang hindi maarak na mga individual sa loob na nagpapabagabag kay Zhao Feng araw-araw. Kung hindi dahil sa kanyang personal na interes, matagal na niyang nilisan ang Divine Kingdom na iyon. Sa loob ng Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race, maaaring gumamit si Zhao Feng ng maraming mapagkukunan ng walang kondisyon. Dahil dito, halos lahat ng antents na nilinang niya ay umabot na sa peak ng level 9, at naging time low pa nga ang kanyang time intent. Pinalawak din niya ang kanyang pag-unawa sa kanyang space law at isulong ang kanyang cultivation sa pinakamataas na first heaven. Nariyan din ang pakikipag-sparring niya kay Beiming Hui at personal na pagtuturo mula sa Heaven Lord. Ang lakas ni Zhao Feng ay tumalon ng malaki kumpara sa kung saan ito dati. Siyempre, habang pinapabuti ang kanyang sarili, hindi nakakalimutan ni Zhao Feng ang tungkol sa kanyang mga nasasakupan. Ang isang bahagi ng mga mapagkukunan na kanyang hiniling ay ibinigay sa kanyang mga subordinate at clone upang magamit. Sa panahong iyon, inilipat din ni Zhao Feng ang Black Destruction Dragon sa Dream Divine Kingdom, kung saan ito ay nagtagumpay na maging isang God Lord. Sa kanyang mga clone, si Zhao Kong ang may pinakamahusay na talento at gayon din ang Eye of Space-Time, kaya maayos din siyang naging God Lord. Ang ibang mga clone ay half-step God Lords pa rin. Ang lahat ng ito ay katumbas ng panganib na manatili sa teritoryo ng Heaven's Legacy Race. Malamang nagngangalit ang Heaven's Legacy Race at nasa kalagitnaan ng paghahanap sa kanya. Ito ay pinagmumulan ng malaking kal-iwan para kay Zhao Feng. Swish! Nang mag-scan siya gamit ang kanyang Divine Sense, natuklasan ni Zhao Feng na marami pang eksperto sa paligid ng Burning Heaven Sea kaysa karaniwan. Matapos lumitaw ang isang Third Heaven God Lord at isang malaking labanan ang naganap, idinagdag na ang katotohanan na ang Ancestral Artifact Fragment ay naalis, ang apoy ng ipinagbabawal na lugar na ito ay mas mahina kaysa sa dati. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit maraming mga eksperto na hindi nang ahas na makipagsapalaran sa ipinagbabawal na lugar na ito noon ay nagsisiyasat na ngayon dito. Ang balita na ang dalawang pangunahing paksayon ay nagtipon dito upang labanan ang isang Ancestral Artifact Fragment ay matagal nang lumabas. 80% ng mga taong naggalugad sa lugar na ito ay dumating para sa Ancestral Artifact Fragment. Bukod sa mga treasure hunter na ito, mayroon ding mga eksperto mula sa Sacred Land ng Chanhae Zone. Ang mga taong ito ay nabuo sa isang malakas na pangkat na kasalukuyang naghahanap ng mga pahiwatig sa Burning Heaven Sea. Ang mga miyembro ng upper echelon ng 25-star na paksayon ay nalipol, na nagdulot ng matinding dagok sa kabuuang lakas ng Chanhae Zone. Kaya naman, ang Sacred Land ay sabik na malaman kung bakit nangyari ang lahat ng ito o kung anong uri ng makalangit na lihim ang nakatago sa ilalim ng pangyayaring ito. Swish! Naglaho ang katawan ni Zhao Feng nang pumasok siya sa kanyang Dream Divine Kingdom. Ang dating Ancient Dream Realm ay ganap niyang pinino sa isang Divine Kingdom, na tinawag niyang Dream Divine Kingdom. Sa sandaling ito, lahat ng bagay sa Divine Kingdom ay nasa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng. Nagpunta si Zhao Feng sa kaibuturan ng Divine Kingdom. Sa pamamagitan ng core ng Divine Kingdom, maayos niyang nakontrol ang buong Divine Kingdom, naging Diyos ng mundong ito. Buzz! Buzz! Ang Heaven-Earth Yuan Qi ay mabilis na nagtipon. Gumawa si Zhao Feng ng isang independenteng dimensyon na nagtataglay ng parehong katangian ng Space-Time Robe Dimension. Bilang karagdagan, ang dimensyon ay naglalaman din ng mga katangian ng enerhiya ng Dream Origin. Nangangahulugan din ito na ang kanyang kakayahan sa realization ay nagkaroon ng hindi nasasalat na epekto sa loob ng espasyong ito. Ang paglilinang sa dimensyong ito ay mas mabuti pa ng kaunti kaysa sa paglilinang sa karaniwang Sacred Land. Swish! Pagkaupo sa loob ng dimensyong ito, naglabas si Zhao Feng ng walang timbang na tela. Space Ancestral Artifact Fragment. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng.
Naghahanda siyang pinuhin ang ancestral artifact fragment. Zhao Feng, kapag napino mo na itong space ancestral artifact fragment, maaari mong pagsamahin tayong dalawa sa iyong space-time robe. Iminungkahi ng time ancestral artifact fragment kay Zhao Feng. Ang pagsasanib ng dalawang ancestral artifact fragment sa space-time robe ay tiyak na magbibigay dito ng malaking pagtaas sa kapangyarihan. Kahit na ang isang bagay ay posible. Si Zhao Feng ay positibong natuwa. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan ng isang ancestral artifact fragment. Kung pagsasamahin ang dalawa, natural na magiging mas malakas ang resulta. Ang pagsasanib lamang ng isang time fragment sa space-time robe ay hindi gaanong magagawa, ngunit kapag nagdaragdag din sa isang space fragment, ang proseso ay magiging napaka-smooth at ang huling produkto ay napakadaling gamitin. Idinagdag ng time fragment. Okay, pagkatapos ay gawin natin ito. Agad na sinimulan ni Zhao Feng na pinuhin ang fragment ng space ancestral artifact. Dahil napino na ang isang fragment bago at kasama ang kanyang space law, kailangan lang ni Zhao Feng ng 3 buwan para pinuhin ang space fragment. Sinubukan ni Zhao Feng na isama ang dalawang ancestral artifact fragment na ito sa space-time robe. Dahil ang dalawang ancestral artifact fragment na ito ay may magkaibang katangian, mariin nilang tinanggihan ang isa't isa. Gayunpaman, ang space-time robe ay may likas na mapagparaya at maaaring hawakan ang parehong mga ancestral artifact fragment. Unti-unting nagsanib ang dalawang ancestral artifact fragment sa space-time robe. Sa sandaling ito, ang space-time robe ay nagliliyab ng nakasisilaw na pilak na liwanag, na tila na ibalik sa bagong kondisyon. Ang lahat ng pinsalang natamo nito ay agad na naayos. Siyempre, ang mga ancestral artifact fragment ay hindi tunay na pinagsama sa space-time robe, pansamantala lang silang naninirahan sa loob nito. Space-time barrier. Inactivate ni Zhao Feng ang space-time robe at ang dalawang fragment ng ancestral artifact sa loob nito. Sa isang iglap, lumabas ang hindi totoong liwanag mula sa space-time robe at binalot si Zhao Feng. Swish! Inilabas ni Zhao Feng ang isang daliri, nagpaputok ng bolt ng enerhiya ng Chaos Origin. Ang enerhiya ng Chaos Origin na ito ay lumipad papunta sa space-time barrier at agad na bumagal, ang lakas nito ay dahan-daang nawala. Sa oras na umalis ang Chaos Origin Bolt sa space-time barrier, halos ganap na itong nawala. Pagkatapos ay sinubukan ni Zhao Feng ang iba pang kakayahan ng space-time robe. Ang mga resulta ay nag-iwan kay Zhao Feng na lubos na nasisiyahan. Sa buod, ang pagsasama-sama ng dalawang fragment sa loob ng space-time robe ay mahalagang magkakapatong sa kanilang mga kakayahan. Ito ay mas mahusay at mas madaling gamitin kaysa sa kung sila ay pinaghiwalay. Buzz! Buzz! Sa sandaling ito, isang kakaibang alon ng enerhiya ang nagmula sa kanyang God Altar. Ipinadala ang kanyang isip dito, natuklasan ni Zhao Feng na ang kanyang God Altar ay gumawa ng kakaibang bola ng madilim at magulong enerhiya. Habang pinipino ang ancestral artifact fragment at ginagawa ang pagsasanib, nahati ni Zhao Feng ang isang bahagi ng kanyang isip upang linangin. Primal Chaos Energy. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Sa pagkuha kay Zhao Feng, na-activate ni Beiming Hui ang kanyang Heaven-Mending Race bloodline at pinakawalan ang Primal Chaos Energy na ito para agawin si Zhao Feng. Para sa kadahilanang ito, si Zhao Feng ay hindi pamilyar sa enerhiya na ito. Kahit na ang Heaven-Mending Race ay nasa ika-6 na ranggo, ang enerhiya ng Primal Chaos na ito ay mas malakas kaysa sa Origin Energy ng ika-5 na ranggo na God Martial Race. Tulad ng inaasahan ko, kapag ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay umabot sa pagiging perpekto, ito ay magbubunga ng Primal Chaos na enerhiya. Bagamat mayroon lamang kaunting enerhiyang Primal Chaos, ito ay napik mula sa maraming intent at batas, na ginagawa itong napakadalisay. Buzz! Kinuha ni Zhao Feng ang enerhiya ng Primal Chaos na ito at pinagsama ito sa kanyang Chaos Origin Divine Sword. Boom! Bang! Sa isang hiwa, ang espada ay nagpakawala ng napakalawak na daloy ng magulong enerhiya. Ang enerhiya na ito ay hindi nalabanan ng anuman at baliw na hinihigop ang lahat ng enerhiya sa landas nito. Ito rin ay lubhang nakapipinsala. Boom! Naghukay si Zhao Feng ng isang napakalaking toddling sa lupa, na namuo ng magulong enerhiya. Lalong lumakas ang lumalamon na katangian.
Pagkatapos ng pagsasama sa enerhiya ng Primal Chaos, ang Chaos Origin Divine Sword ay naging mas matatag. Ang kakayahan nitong lumamon at ang kabuoang lakas ay tumaas din. Tinansya niya na ang Chaos Origin Divine Sword na sinaniban nitong sliver ng Primal Chaos Power ay nagawang makipaglaban sa Divine Power ng Beiming Hui nang hindi niya ginagamit ang kanyang bloodline. Ang kapangyarihan ng Primal Chaos ni Beiming Hui ay nalinang sa pamamagitan ng kanyang bloodline habang si Zhao Feng ay nag-condense ng isang sliver sa pamamagitan ng paglinang ng kanyang teknik at sa tulong ng kanyang space and time laws. Ang isang pag-atake na kumpleto sa kapangyarihan ng Primal Chaos ay tiyak na magiging mas malakas. Gayunpaman, ang paggawa nitong sliver ng Primal Chaos Power ay nangangahulugan na ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay umabot na sa limitasyon nito. Kung nais ni Zhao Feng na gumawa ng anumang karagdagang pag-unlad, kakailanganin niyang maghanap ng bagong sining o lumikha ng sarili niyang sining. Mayroon ding isa pang paraan, na kung saan ay upang bumuo ng mga mapagkukunan at enerhiya sa loob ng mahabang panahon, kung saan ang isa ay natural na masira. Sa totoo lang, maraming Godlords sa Ancient Desolate Realm of Gods ang gumamit ng ikatlong paraan para sumulong sa cultivation. Para sa kadahilanang ito, marami sa kanila ay napakatanda na nabuhay ng daan-daang milyong taon, kahit bilyon-bilyong taon. Si Zhao Feng ay natural na hindi makapaghintay ng ganoon katagal. Ang pinakamabilis na paraan ay ang paghahanap ng isang cultivation art. Sa kabutihang palad, nakakita ako ng maraming impormasyon tungkol sa Heaven Mending Race sa lihim na library ng Heaven's Legacy Race. Ngumiti si Zhao Feng. Siya ay may tiwala na ang cultivation art na pinakaangkop para sa kanya ay ang sining ng Heaven Mending Race. Matapos ibuod ang impormasyong nakalap niya sa lihim na aklatan, natukoy niya na mayroong 3 lugar na maaaring nagtatago ng mga lihim, pamana, at kayamanan ng Heaven Mending Race. Ang isa sa mga puntong ito ay nasa zone na katabi ng Chanhei Zone, ang Tongtai Zone. Dapat na akong maghanda para umalis. Ang paghahanap para sa Heaven Mending Race ay naging kanyang unang prioridad. Bago umalis, Heavenly Closure Seal. Ginamit ni Zhao Feng ang Heavenly Closure Seal ang art na ibinigay sa kanya ni Tang Bai para selyuhan ang kapangyarihan ng kanyang Dream God Eye. Kasalukuyang masiglang sinisiyasat ng Sacred Land ng Chanhei Zone ang misteryosong pagkawala ng mga Godlord experts ng dalawang 5-star faction. Kung may makilala kay Zhao Feng bilang ang 9th God Eye, siya ay mahihirapan. Kumpiyansa si Zhao Feng na ang Chanhei Zone ay mayroon ding isa sa mga branch faction ng Heaven's Legacy Race, at kung malalaman ito ng Heaven Lord, hindi magtatagal bago dumating ang mga top class na eksperto upang hulihin si Zhao Feng. Kung siya ay mahulog muli sa mga kamay ng Heaven Lord, ang Heaven Lord ay tiyak na magiging mas maingat. Kahit na may thought teleportation, malamang na hindi makakatakas si Zhao Feng. Whoosh! Ang dreamy silver na buhok ni Zhao Feng ay unti-unting lumabo, nawala ang espiritu nito at naging ordinaryong buhok. Matapos ay seal ang Dream God Eye, tinatakan din ni Zhao Feng ang kanyang aura. Nang matapos ito, umalis siya sa Dream Divine Kingdom at tumungo sa Tongtai Zone. Wala pang kalahating taon, ligtas na nakarating si Zhao Feng sa Tongtai Zone. Bumili si Zhao Feng ng magaspang na mapa ng Tongtai Zone mula sa isang malaking exchange spiritual hall. Ang lugar ay malapit sa Puryang Palace. Ang Puryang Palace ay isa sa 3 pangunahing 5-star faction ng Tongtai Zone. Nilinang ng mga miyembro nito ang Yang Fire at nagtataglay ng pambihirang lakas. Sagot ng munting pas ang magnanakaw. Habang naghahanda siyang umalis, biglang huminto si Zhao Feng. Ngayon pa lang ay nakaramdam na siya ng tugon mula sa kontrata ng alagang hayop sa pagitan niya at ng munting pas ang magnanakaw. Bagamat ang sagot ay napakaikli, natitiyak ni Zhao Feng na ang maliit na pas ang magnanakaw ay nasa Tongtai Zone, at hindi ito kalayuan sa lugar na tinatahak ni Zhao Feng. Bahagyang umalis si Zhao Feng sa Ziling Zone upang hanapin ang maliit na pas ang magnanakaw, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, ang kanyang mga plano ay nabalisa ng Ancestral Artifact Fragment at ng Heaven's Legacy Race. Kahanga-hanga. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang munting pas ang magnanakaw ay kasama na niya mula pa noong Broken Moon Clan. Matapos na hindi makita ang maliit na pas ang magnanakaw sa napakatagal na panahon, talagang nagsisimula ng makaligtaan si Zhao Feng. King of Gods,
Kabanata 1484. Puryang Palace. Matapos kumpirmahin ang kanyang destinasyon, umalis si Zhao Feng patungo sa Puryang Palace. Habang dumadaan sa isang malaking exchange spiritual hall, narinig niya ang balita ng Heaven's Legacy Race at nagpas siyang huminto ng ilang sandali. Narinig ko na ang mga bakas ng isang napakalaking pangkat ng Heaven's Legacy Race ay natuklasan sa Ancient Desolate Realm of Gods kani-kanina lang. Ang ikatlong ranggo na lahi na kilala sa talino nito. Ang pangalan ng Heaven's Legacy Race ay kadalasang nagdulot ng paggalang sa iba. Ang third-ranked Heaven's Legacy Race ay ang pinakamatalino sa lahat ng 10,000 Ancient Race. Minsan na silang gumawa ng mga sandata ng malawakang pagwasak na maaaring sirain ang buong mundo, sinubukang mag-duplicate ang perpektong bloodline ng Ancient Race, at sinubukan pa nilang gumawa ng mga time machine para makapaglakbay sila sa nakaraan at mabago ang kasaysayan. Ang kanilang iba't ibang mga ideya ay nag-iwan sa iba pang 10,000 lahi na masindak. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kanilang walang pigil na pandarambong at pag-unlad ay kalaunan ay nakasakit sa maraming sinaunang lahi, na naging dahilan upang sila ay magsama-sama upang hampasin ito at pilitin itong itago. Walang nag-asam ng balita tungkol sa Heaven's Legacy Race na muling babalik pagkatapos ng mahabang panahon. Tila ang malaking labanang iyon ang nagpilit sa Heaven's Legacy Race na ihayag ang sarili nito, nag-isip si Zhao Feng. Bagamat nasa secret chamber siya noon, naramdaman niya ang matinding kaguluhan sa labas ng Divine Kingdom. Imposibleng itago ang gayong malaking kaguluhan. Gayunpaman, alam lang ng mga taong ito na lumitaw ang Heaven's Legacy Race, ngunit wala silang alam tungkol sa kung ano ang gustong gawin nito. Nabuo ni Zhao Feng ang kanyang sariling pangunawa pagkatapos na manatili doon ng ilang sandali. Sa kanyang pananaw, ang Heaven Lord ay isang sobrang ambisyosong tao, at ang Heaven's Legacy Race ay walang alinlangan na may ilang layunin na kakaunti lang ang nakakaalam. Ngunit hindi mapakali si Zhao Feng na mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay. Kasalukuyan niyang kailangan na dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang maprotektahan niya ang kanyang sarili. Bukod sa balita sa Heaven's Legacy Race, mayroon ding balita sa Ninth God Eye. Alam lang nila na lumitaw ang Ninth God Eye, ngunit walang ibang tiyak tungkol dito. Pagkatapos makinig sa paligid, nalaman ni Zhao Feng na ang faction na umatake sa Heaven's Legacy Race noon ay ang Godsilang Sacred Land. Faction ni Tang Bai. Maaaring ito ay nakita ni Zhao Feng si Tang Bai na tumakas noon. Walang alinlangan na si Tang Bai ay may makabuluhang katayuan sa Sacred Land, at tiyak na sinabi niya sa Sacred Land ang tungkol sa Ninth God Eye. Sa madaling salita, inatake ng Godsilang Sacred Land ang Heaven's Legacy Race hindi para sa paghihiganti. Ang tunay nilang layunin ay marahil ang Ninth God Eye. Malamang na, pagkatapos mabaygo, pinili ng Godsilang Sacred Land na ipalaganap ang balita sa paligid. Matapos maunawaan ang lahat ng ito, umalis si Zhao Feng sa Exchange Spiritual Hall at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng 10 araw, habang siya ay dumadaan sa isang malawak na lawa. Boom! Ang nanginginig sa langit na mga tunog ng labanan ay nagmula sa malayo. God Lord! Agad na tinukoy ni Zhao Feng ang mga antas ng lakas ng mga manlalaban. Ang mga labanan sa antas ng God Lord ay karaniwang isang napakabihirang pangyayari sa Ancient Desolate Realm of Gods. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at nakitang may tumutugis sa malayo. Ang hindi nakapagsalita kay Zhao Feng ay ang pagtugis na ito ay patungo sa kanyang direksyon. Ang tumakas ay isang matanda na may tuwid at tapat na mukha at nagninangas na pulang buhok. Siya ay isang First Heaven God Lord. Ang mga humahabol ay 2 First Heaven God Lords, na ang isa sa kanila ay isang Peak First Heaven. Ang 2 humahabol na ito ay parehong nakatago sa madilim na daloy ng enerhiya na ikinubli ang kanilang mga anyo. Sumulyap kay Zhao Feng ang tumatakas na pulang buhok na elder bago lumipad lampas sa kanya. Dahil itinatago ni Zhao Feng ang kanyang lakas, naniwala ang tumatakas na elder na masyadong mababa ang antas ng cultivation ni Zhao Feng at tuluyang hindi siya pinansin. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay nagpakita rin ng napakabata. Ngunit ang hindi inaasahan ni Zhao Feng ay ang 2 tumutugis sa God Lords ay marahas na pinandilatan si Zhao Feng. Nakita ng batang ito. Patayin. Isa sa mga God Lord, na medyo may edad na ang boses, ay tumawag.
Pagkaraan ng ilang sandali, isang napakalaking palad ng madilim na enerhiya ang umungol patungo kay Zhao Fang. Ang lawa sa ibaba ay itinapon sa kaguluhan, naglalakihang alon na humahampas at umiikot sa ibabaw nito. Si Zhao Fang ay malamig na umungol sa sama ng loob. Inipon ang kanyang Chaos Origin Divine Power, sinuntok niya. Boom! Bang! Ang tila ordinaryong suntok na ito ay nagpawi sa pag-atake ng Godlord na iyon. Ang Godlord na nagpadala ng pag-ataking iyon ay nanigas sa pagkabigla. Nagkamali kami. Ang isa pang Godlord, na may boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay nagsalita. Malaking offense ang ginawa namin ngayon lang. Good sir, patawarin mo kami. Muling nagsalita ang matanda na boses. Kung pinukaw nila ang isang Godlord habang hinahabol na nila ang iba, magkakaroon sila ng tunay na problema sa kanilang mga kamay. Kaya, agad siyang humingi ng tawad kay Zhao Fang. Nang makitang humingi sila ng tawad, naghanda si Zhao Fang na umalis. Ngunit sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ng tumatakas na pulang buhok, at lumingon siya kay Zhao Fang. Good sir, iligtas niyo po ako. Ang matandang ito ay handang mag-alok ng malaking gantimpala ng God Crystals at Resources. Ang pulang buhok na matanda ay tila nagsusumamo sa kanyang tono. Nasugatan na siya, at malaki ang posibilidad na mamatay siya habang tinutugis ng dalawang Godlord na ito. Walang sinabi si Zhao Fang at naghanda na umalis. Ang mga God Crystals at mga mapagkukunan na inaalok ng isang ordinaryong First Heaven Godlord ay walang interes sa kanya. Bukod dito, ito ay isang bagay sa pagitan ng iba pang mga Godlords, kaya talagang wala siyang pakialam. Maraming salamat. Good sir, mangyaring maglakbay ng ligtas. Ngumiti ang dalawang tao sa itim na daloy ng enerhiya. Itigil ang pagtutol at ibigay ang iyong sarili. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Swish! 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 Isang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay, ang dulo nito ay nagpapaputok ng hindi mabilang na mga bolts ng enerhiya na napakasiksik na hindi na nila maiiwasan. Good sir, pakiusap. Mangreyang iligtas mo ako at ang Puryang Palace ay walang alinlangan na saganang gagantimpalaan ka bilang pasasalamat. Ang pulang buhok na elder ay nasa matinding panganib, at muli siyang nagsumamo para sa tulong ni Zhao Fang. Puryang Palace. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumislap, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang kumikibot. Pinaplano niyang pumunta sa Puryang Palace para tingnan ang ilang bagay. Matapos ibuod ang lahat ng impormasyong nakalap niya sa library ng Heaven's Legacy Race, sa huli ay natukoy niya na maaaring mayroong mga lihim, pamana, at kayamanan ng Heaven Mending Race sa bakuran ng Puryang Palace ng Tongtai Zone. Mayroong ilang mga sikreto na tiyak na hindi sasabihin sa kanya ng Puryang Palace, ngunit kung ililigtas niya ang isang Godlord of Puryang Palace, ang paksayo na ito ay tiyak na susubukan ang lahat para tulungan siya. Biglang lumingon si Zhao Fang at tumingin sa matanda na may pulang buhok. Good sir, huwag niyo pong pansinin ang bagay na ito. Kapag natapos na namin siya, handa kaming ibigay sa iyo ang kalahati ng kung ano ang nasa interspatial na dimensyon niya. Nakita ng dalawang humahabol si Zhao Fang na tumalikod at alam nilang magbabalik ang sitwasyon, kaya agad nilang sinubukang suhulan siya para tumingin sa ibang direksyon. Si Zhao Fang ay mukhang bata pa at isa siyang First Heaven. Kung sumama siya sa matanda na may pulang buhok, hindi pa rin sila magkatugma. Gayunpaman, hindi rin gaanong magagawa ng mga humahabol sa dalawang Godlord na nagtutulungan. Ang pag-aalay ng kalahati ng kayamanan ng Godlord ay hindi kapani-pani walang mapagbigay. Pagkatapos ng lahat, hindi sinasadyang dumating si Zhao Fang sa sitwasyong ito. Good sir, ang Puryang Palace ay isang 5-star faction. Maaari kitang imbitahan na maging panauhin ng ating Puryang Palace, kung saan matatanggap mo ang anumang kailangan mo. Nakakita ng pagkakataon ang pulang buhok na matanda at agad na pinaganda ang kanyang alok. Si Zhao Fang ang tanging pag-asa niyang mabuhay sa oras na ito. Kayong dalawa, umalis na kayo dito. Tumahol si Zhao Fang ang dalawang Godlord na iyon sa madilim na daloy ng enerhiya. Napagpasyahan niyang iligtas ang matanda. Ano? Ang dalawang humahabol ay medyo namangha. Kahit na nagpasya si Zhao Fang na makialam, ang ugali na ito ay medyo mayabang.
Ang isang taong napakabata ay maaari lamang maging first heaven, at hindi siya makakalaban sa kanilang dalawa, kahit na magtrabaho siya kasama ang nasugatan na nakatatandang pulang buhok. Mukhang kailangan kong gumamit ng dahas. Malamig na bumantong hininga si Zhao Feng at nagpadala ng surge ng Chaos Origin Divine Power. Nagdilim ang mundo habang ang lahat ng enerhiya sa nakapalibot na lugar ay nagtatagpo kay Zhao Feng. Nagulat ang dalawang humahabol at naramdamang may masamang mangyayari. Sa sandaling ito, sumuntok si Zhao Feng, at kaagad na isang napakalaking kamao na gawa sa dark energy ang sumakit patungo sa mag-asawa. Napakalakas. Nang harapin ng dalawa ang pag-atake ni Zhao Feng, napagtanto lamang ng dalawa kung gaano kalakas si Zhao Feng. Panay ang divine power sa kamao na ito ang nagpang-inag sa kanilang dalawa sa takot. Umatras. Agad na nagdesisyon ang mag-asawa. Pagkatapos ng lahat, nang magpasya si Zhao Feng na makialam, nabigo na sila, lalo pa ang katotohanang napakalakas ni Zhao Feng. Boom! Bang! Nagtulungan silang dalawa para maglagay ng depensa na halos hindi napigilan ang pag-atake ni Zhao Feng. Pagkatapos noon ay mabilis na tumakas ang dalawa. Nalaglag ang panga ng pulang buhok na matanda, at ilang sandali pa ay napawi niya ang kanyang pagkagulat. Maraming salamat, mabuting Ginoo, sa pagligtas sa aking buhay. Ang pulang buhok na elder ay time na tumingin kay Zhao Feng. Dati na niyang pinagdudahan ang lakas ni Zhao Feng, ngunit pagkatapos ay personal niyang nasaksihan na tinatakot ni Zhao Feng ang kanyang dalawang humahabol. Ang isang kabataang may ganoong lakas ay kailangang mapabilang sa ilang sacred land. Hindi mo ba ako inimbitahan sa Pure Yang Palace bilang bisita? Balak kong bisitahin ang lugar na iyon. Ngumiti si Zhao Feng. Dahil nagpaplano na si Good Sir na bumisita, natural na sasalubungin ka ng Pure Yang Palace. Medyo nagulat ang pulang buhok, ngunit natutuwa pa rin siyang dalhin siya. Sa pagpunta doon, nalaman ni Zhao Feng na ang pulang buhok na elder na ito ay tinatawag na Ao Hongguang, at siya ay isang elder ng Pure Yang Palace. Habang nasa isang ekskursyon sa labas, siya ay tinambangan, at habang tumatakas, nasagasaan niya si Zhao Feng. Tungkol sa kanyang sariling pagkakakilanlan, binigyan ni Zhao Feng ang pangalang Zhao Wang, at sinabi rin niya na siya ay isang God Lord ng Life Sacred Land. Mababawasan nito ang hinala ng matanda sa kanya. Ang Life Sacred Land ay hindi kapani-paniwalang malayo, at ang isang Sacred Land ay magkakaroon ng maraming God Lords. Papalapit ng papalapit ang tugon ng munting pas ang magnanakaw. Naramdaman ni Zhao Feng sa pamamagitan ng kontrata ng alagang hayop na nasa malapit ang maliit na pas ang magnanakaw. Habang sila ay nagpatuloy, napagtanto ni Zhao Feng na ang maliit na pas ang magnanakaw ay nasa paligid ng Pure Yang Palace. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay may mga kakayahan sa panghuhula, kaya marahil ay alam na nito na si Zhao Feng ay patungo sa Pure Yang Palace at nagpasya na hintayin siya doon. Pagdating niya sa Pure Yang Palace, naging sigurado si Zhao Feng sa puntong ito. Ang Pure Yang Palace ay itinayo sa ibabaw ng matayog na hanay ng mga bundok. Ang mga gusali nito ay ginto at pula, lahat ng mga ito ay naglalabas ng matinding init. Sa loob ng Pure Yang Palace, sa gitnang bulwagan, ang lahat ng mga miyembro ng upper echelon ay nagtipon. Ang purong Yang Palace Master ay isang matangkad at payat na elder na may pulang damit, isang second heaven na may malakas na aura. Mayroon ding isa pang God Lord sa tabi niya, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa first heaven. Dapat talaga tayong magpasalamat kay Good Sir sa iyong mga pagsisikap. Ilang beses nang nagpahayag ng pasasalamat ang Pure Yang Palace Master. Ang Pure Yang Palace ay mayroong 3 God Lords sa kabuuan. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ng isang God Lord, masasabing binago ni Zhao Feng ang kapalaran ng Pure Yang Palace. Good Sir, kung mayroon kang anumang kahilingan, mangyaring sabihin ito. Gagawin ng Pure Yang Palace ang lahat para matupad ito. Ipinahayag ng Pure Yang Palace Master. Sa kanyang pananaw, dahil nailigtas ni Zhao Feng ang buhay ni Ao Hongguang at nagpaplanong personal na bisitahin ang Pure Yang Palace, walang alinlangan na mayroon siyang lihim na motibo. Ang Zhao na ito ay talagang may isang bagay na nagdala sa kanya dito. Tumigil sandali si Zhao Feng. Hindi niya direktang matalakay ang mga sikreto ng Heaven Mending Race. Kailangan niyang humanap ng ibang dahilan para imbestigahan ang lugar. Sa sandaling ito, whoosh!
Isang Pure Yang Palace Elder ang sumugod sa loob. Ano ang nangyayari? Hindi mo ba nakikita na nag-e-entertain ako ng honored guest? Nagalit ang Pure Yang Palace Master sa pagkagambalang ito. Palasyo Master, ito na naman ang pasang iyon. Medyo hindi magandang tingnan ang pagniwi ng matanda. King of Gods, Kabanata 1485. Ang lihim ng Pure Yang Palace. Palace Master, ito na naman ang pasang iyon. Medyo hindi magandang tingnan ang pagniwi ng matanda. Ang salitang pusa ay nagngangalit sa Pure Yang Palace Master, at agad siyang tumayo. Palace Master, ano ang tungkol sa isang pusa? Sigurado na ngayon si Zhao Feng na ang pusa ng Pure Yang Palace ay ang munting pasang magnanakaw. Isang taon na ang nakalilipas, dumating ang isang pusa na hindi alam ang pinagmulan. Medyo kakaiba, gumagala lang sa lugar. Noong una ay hindi ito pinansin ng Pure Yang Palace, hindi inaasahan na ito ay makalusot sa Celestial Garden at makakain ng kaunti sa ating mahahalagang halaman. Ang Pure Yang Palace Master ay nagbigay ng buod ng nangyari. Sa totoo lang, noong unang napansin ng Pure Yang Palace kung gaano kakaiba ang pasang ito, sinubukan nilang hulihin ito, ngunit paulit-ulit silang nabigo. Tungkol naman sa Celestial Garden, iyon ay isang independenteng dimensyon kung saan ang Pure Yang Palace ay nagtanim ng iba't ibang mahahalagang halaman. Nang maglaon, ang magnanakaw na pusa ay sumilip at kumain ng kaunti sa mga halamang ito. Palace Master, ang pasang iyon ay sumilip muli sa Celestial Garden. Nagsalita ulit ang matanda na kakapasok lang. Palace Master, ang pasang ito ay masyadong tuso. Imposibleng makuha ito. Dapat natin itong patayin o itaboy para hindi na ito bumalik. Si Ao Hongguang ay nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa problemang ito at nagpayo. Pumunta ka. Ang mga mata ng Pure Yang Palace Master ay sumabog sa pulang ilaw habang siya ay sumisingil palabas. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa Celestial Garden. Ito ay isang kahangahangang lupain na puno ng yuan qi, at maraming hindi mabibili na halamang gamot at halaman ang itinanam dito. Sa sandaling ang mga Godlord at Ancient Gods ay pumasok sa hardin at ipinadala ang kanilang divine senses, hindi nagtagal ay nakita nila ang isang kulay pilak na kulay abo na pusa na yumakap sa isang pulang malakristal na prutas at kumukuha ng malalaking kagat mula dito. Maliit na pas ang magnanakaw. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang pas ang tumulong sa sarili sa mga masasarap na pagkain ng Celestial Garden ay walang iba kundi ang munting pas ang magnanakaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumaki ng kaunti. Matapos mahiwalay kay Zhao Feng, malamang na nagdala ito ng kapahamakan sa ilang tao. Iyan ay ang Heaven Fire True Yang Fruit. Isang prutas lamang ang mahinog kada 1,000,000 taon. Nakita ng Pure Yang Palace Master ang prutas sa mga kamay ng pusa at napadpad sa lupa sa galit. Whoosh! Sinubukan ng 3 Godlord na palibutan ang magnanakaw na pusa mula sa 3 panig. Ngunit ang 3 Godlords ay napansin ng munting pas ang magnanakaw bago pa man sila makalapit. Nilunok nito ang natitirang prutas at tumakas sa malayo bilang isang pilak na bahid ng liwanag. Pagkatapos nito, tumangging sumuko ang 3 Godlords. Bagamat ang maliit na pas ang magnanakaw ay mas mabilis kaysa sa 3 Godlords, kung magtatagpo sila dito mula sa maraming direksyon, at dahil hindi ganoon kalaki ang dimensyong ito, hindi sila maiiwasan ng munting pas ang magnanakaw. Ngunit sa isang direktang labanan, ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi natakot kahit sa isang First Heaven Godlord. Buzz! Buzz! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpalawak ng kanyang mga kuko. Ang mga mahiwagang karakter ay nagsimulang dumaloy sa kanila, at ang puting hamog na nagyelo ay dahan-daang nagsimulang kumulo. Ang munting pas ang magnanakaw ay biglang sumulpat sa tabi ni Ao Hongguang at humampes ng mga kuko nito. Ingat! Iyan ang kapangyarihan ng Ice Deep Race. Nagbabala ang Pure Yang Palace Master. Sandali silang nakipagsagupaan sa magnanakaw na pusa noon at nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa mga kakayahan nito. Malamig na antong hininga si Ao Hongguang, at ang kanyang buong katawan ay sumabog ng mabangis na pulang apoy habang siya ay sumuntok. Boom! Hiss! Sa sagupaang ito, talagang mas malakas ang kapangyarihan ng Ice Deep Race ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang napakalamig na enerhiyang iyon ay patuloy na umaatake sa Yang Fire, kahit na direktang nagyayelo ang ilan sa mga ito. Ngunit sa sandaling ito,
Ang dalawa pang godlords ay lumapit sa maliit na pasang magnanakaw. Swish. Nag-iwan ng blur ang maliit na pasang magnanakaw habang ito ay nawala. Nako, nasugatan ka, kung hindi, baka matagal mo pang napag-abala ang magnanakaw na pasang iyon. Bumantong hininga ang Puryang Palace Master. Kababalik lang ni Ao Hongguang at hindi pa nakaka-recover sa kanyang mga pinsala. Junior brother, mukhang nasugatan ka rin. Bumaling si Ao Hongguang sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, na siyang ikatlong godlord ng Puryang Palace. May mga bagay na hindi mo alam. Hindi nagtagal, tinambangan din ako. Buti na lang at napansin ko noon pa, kaya nakatakas ako kasama ang buhay niya. Naiinis na dumura ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang mga pinsala ay talagang mas malubha, na kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, hindi pa rin siya ganap na naka-recover. Maaaring ito ay Shadow Stream Peak. Sa isip-isip ni Ao Hongguang. Ang Shadow Stream Peak ay isa ring 5-star faction ng Tongtai Zone, at hindi pa ito naging maayos sa Puryang Palace. Patayin mo. Galit na ungol ng Puryang Palace Master. Ang iba pang dalawang godlords ng Puryang Palace ay tinambangan, na kung saan ay iniwan na ang Puryang Palace Master na nagngangalit. At ngayon, sinusubok ng magnanakaw na pasang ito ang limitasyon ng kanyang pasensya. Sa sandaling ito, ang Puryang Palace Master ay ganap na sumuko sa paghuli sa magnanakaw na pusa at nagpasya na patayin na lang ito. Swish. Kinasuhan mismo ng tatlong godlords ang magnanakaw na pusa. Mo. Tumingin ang munting pas ang magnanakaw sa tatlong godlords at saka gumawa ng malaswang kilos. Lalo nitong ikinagalit ang tatlong godlord ng Puryang Palace. Swish. Ang munting pas ang magnanakaw ay naglaho sa isang bahid ng liwanag. Paano biglang bumilis ang magnanakaw na pasang ito? Nagulat ang Puryang Palace Master. Ang magnanakaw na pusa ay naging mas mabilis kaysa dati. Matapos itong habulin ng kalahating araw, nagawa lang ng tatlong godlord na makipagsabayan sa pusa, ngunit nabigo silang masugatan ito. Ang Celestial Garden naman ay nawasak. Siyempre, ginawa ng tatlong godlords ang lahat ng kanilang makakaya upang mabawasan ang pinsalang ito, ngunit ang maliit na pas ang magnanakaw ay sadyang tumakas sa lupa, na iniwan silang walang ibang pagpipilian. Lahat, bakit hindi mo ako hayaang harapin itong magnanakaw na pusa? Sa oras na ito, sa wakas ay nagsalita ang malayong Zhao Fang. Brother Zhao, paano namin hihilingin ito sa iyo? Ang Puryang Palace Master ay tuyong tumawa, ang kanyang mukha ay agad na namula. Isang makapangyarihang 5-star faction ang ibinaba sa antas na ito ng isang pusa, at ginawa nilang katatawanan ang kanilang sarili sa harap ni Zhao Fang. Ako ay isang beast tamer, kaya ako ay isang eksperto sa pakikitungo sa mga maliliit na bastos na tulad nito. Dagdag ni Zhao Fang. Kung ang Puryang Palace Master ay hindi pa rin pumayag pagkatapos marinig ito, kung gayon siya ay medyo hindi makatwiran. Sige. Dapat kong problemayan si Brother Zhao kung ganoon. Sumang-ayon ang nagtatakang Puryang Palace Master. Sinubukan nilang paamoy ng mga beast tamers sa magnanakaw na pasang ito noon, ngunit ang sub-godlord beast tamers ay walang nagawa sa magnanakaw na pusa habang ang godlord beast tamers ay napakabihira kaya napakahirap humiling ng kanilang mga serbisyo. Hindi nila inaasahan na ang isang kasing bata ni Zhao Fang ay magiging isang beast tamer. Swish. Agad na lumipad si Zhao Fang patungo sa maliit na pasang magnanakaw. Brother Zhao, kailangan mo ba ng tulong namin? Tanong ng Puryang Palace Master. Sa totoo lang, ayaw niya talagang tumulong. Ang isang godlord beast tamer sa tulong ng tatlo sa kanila ay tiyak na makakapagpaamo ng pusa, ngunit kung nangyari iyon, ang pusa ay kay Zhao Fang at si Zhao Fang ay magkakaroon din ng impresyon na sila ay walang kakayahan. Talagang umaasa sila na mabibigo si Zhao Fang na paamuin ang magnanakaw na pusa. Ang gusto lang nilang gawin niya ay itaboy ito. Hindi na kailangan. Tumanggi si Zhao Fang, at pagkatapos ay biglang tumaas ang kanyang takbo, ang kanyang posisyon ay patuloy na nagbabago at mahirap ay pin down. Ngumiti ang Puryang Palace Master. Sa kaloob-looban, iniisip niya na ang mga kabataan ay palaging mapagmataas. Pero ilang saglit pa, nanlamig ang mukha niya. Napakamanghabilis. Naningkit ang mga mata ni Ao Hongguang. Sa sandaling ito,
Ang bilis ni Zhao Fang ay halos katumbas ng maliit na pasang magnanakaw. Mio. Ang munting pasang magnanakaw ay tumawag sa alarma at dali-daling sinubukang tumakas. Mahigpit na hinabol ni Zhao Fang, ang kanyang kaliwang mata ay pumipintig ng eye intent. Kaboom! Isang nanginginig sa langit na lightning soul energy ang bumaril pasulong. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tinamaan ng mga alon ng enerhiya ng kaluluwa. Nanigas ang katawan nito nang bumagsak ito sa lupa. Swish! Bago ito bumagsak sa lupa, nagpakatatag ang munting pasang magnanakaw at muling tumakas, nababalot ng takot ang mukha nito. Ngunit mas mabilis pa si Zhao Fang. Muli niyang nilapitan ang magnanakaw na pusa. Ang kaliwang mata ay naglabas ng enerhiya ng illusion daw na bomb alot sa pusa. Ang tatlong Godlord ay tumingin sa gulat, hindi makapagsalita. Buzz! Ang illusion energy na inilabas ni Zhao Fang ay bomb alot sa kaluluwa ng maliit na magnanakaw na pusa, na unti-unting dinadala ito sa ilalim ng kanyang kontrol. Lumapit si Zhao Fang sa maliit na pasang magnanakaw at ibinuhos ang kanyang soul intent sa katawan nito. Siyempre, ang lahat ng ito ay isang dula lamang na ginagawa nila at ng munting pasang magnanakaw. Upang mapaniwala ang ibang mga Godlord na ito ay totoo, pinahirapan niya ng kaunti ang maliit na pasang magnanakaw. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ng maliit na pasang magnanakaw ang kanyang mga mata, na tila mas masunurin habang nakaupo ito sa gilid ni Zhao Fang. Tulad ng inaasahan sa isang beast tamer. Palagi silang may paraan ng pakikitungo sa gayong pambihira at mahahalagang hayop. Tuyong umubo ang Pure Yang Palace Master bago humagalpak ng tawa. Talagang may pambihirang kakayahan si Brother Zhao sa pagpapaamo ng hayop. Hindi napigilan ni Ao Hongguang na mapabuntong hininga sa pagtataka. Walang marahas na kalikasan ang pasang ito, kaya hindi naging mahirap ang pagpapaamo nito. Ngumiti si Zhao Fang at nagpaliwanag. Mio. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Fang at gumawa ng isang tusong ngiti. Brother Zhao, nakatulong ka sa Pure Yang Palace na malutas ang isa pang problema. Sa anong dahilan pumunta si Brother Zhao sa lugar na ito? Gagawin ng Pure Yang Palace ang lahat para makatulong. Ipinahayag ng Pure Yang Palace Master. Si Zhao Fang ay 2 beses na naglingkod para sa Pure Yang Palace, at siya ay isang Godlord ng Life Sacred Land. Kaya, nagplano ang Pure Yang Palace na bumuo ng isang magandang relasyon kay Zhao Fang sa pamamagitan ng pagtupad sa anumang kahilingan na gusto niya. Naparito ako para imbestigahan ang ilang bagay. Para sa mga eksaktong detalye, mangyaring patawarin mo ako, dahil hindi ako komportable na pag-usapan ang mga ito. Mapakahiwagang sabi ni Zhao Fang. Ang mga miyembro ng Pure Yang Palace ay tumango. Kinuha si Zhao Fang na nasa gitna ng ilang lihim na misyon para sa Life Sacred Land. Umalis ang grupo sa Celestial Garden. Agad na sinabi ng Pure Yang Palace Master sa iba na ilihim ang bagay na ito ngayon. Nabigo silang tatlo sa pag-aalaga ng pusa habang nagtagumpay ang isang tagalabas. Kung mailabas ang bagay na ito, masisira nito ang prestihiyo ng Pure Yang Palace. Sa pag-alis sa Celestial Garden, naramdaman ni Zhao Fang ang enerhiya ng Primal Chaos sa kanyang God Altar na hindi maipaliwanag na nanginginig. Nagulat si Zhao Fang at tumigil sandali. Parang ang sikreto ng Heaven Mending Race talaga ay nasa paligid ng Pure Yang Palace. Inis kanya ang lugar, ang kanyang tingin sa huli ay huminto sa isang madilim na rehiyon sa tapat niya. Sa kanyang divine sense at sa kanyang space law, natuklasan ni Zhao Fang na may nakatago sa loob. Palace Master, ano ang nasa unahan? Tanong ni Zhao Fang. Oh, iyon ang isa sa maraming training ground ng Pure Yang Palace. Ito ay para sa mga disipulo sa ilalim ng antas ng Ancient God, at ito ay nagbubukas minsan sa bawat 100 taon. Ang Pure Yang Palace Master ay medyo nalilito kung bakit magtatanong ng ganoon si Zhao Fang, ngunit sumagot pa rin siya ng totoo. Pagkatapos, hiniling ni Zhao Fang na pumasok sa library ng Pure Yang Palace para mangalap ng ilang impormasyon. Ang Pure Yang Palace Master ay agad na sumang-ayon, binuksan ang lahat ng mga libro ng silid-aklatan sa kanya ng walang kondisyon. Ang pananambang sa dalawa sa Godlords ng Pure Yang Palace kamakailan ay nagdulot ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa sa Palace Master. Nang malaman niya na si Zhao Fang ay nagplanong manatili saglit, napakasaya niyang tanggapin. Pagkatapos ng lahat,
Medyo malakas si Zhao Fang, at kahit na nakatagpo ng panganib ang Puryang Palace, maaaring makatulong siya sa pagresolba nito. Magnanakaw na pusa, bakit ka pumunta dito? Nagmensahe si Zhao Fang sa maliit na pasang magnanakaw. Ito ay maliwanag na ang maliit na magnanakaw na pusa ay hindi nagpapahinga sa paligid pagkatapos na paghiwalayin. Marahil ay natakot ito sa maraming tao, kung hindi ay hindi na ito magiging mas malakas. Siyempre, ang hitsura ng maliit na magnanakaw na pusa at ang pagkilos na ginawa nito kay Zhao Fang ay hindi sinasadyang mas nagtiwala kay Zhao Fang ang Puryang Palace. Malayo sa silangan ng Puryang Palace, isang grupo ng mga tao na nagtago ng kanilang lakas ay tahimik na sumusulong. Dalawang beses kang sumubok ng ambush, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Malamig na sabi ng pinuno, isang matanda na may sungay ng toro. Napayuko ang dalawang godlord sa tabi niya. Nabigo lang kami noong hinahabol namin si Ao Hongguang dahil biglang nagpakita ang isa pang godlord. Ungol ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kabataang iyon ay nasa loob pa rin ng Puryang Palace. Sumimangot ang isang itim na matanda. Silang dalawa ay walang iba kundi ang dalawang godlord na unang tumugis kay Ao Hongguang. Sa pagkakataong ito, sa tulong ng Godlord Cloudmoon, ang Puryang Palace ay magiging walang magawa. Magagamit din natin ang pagkakataong tanggalin ang brat na iyon. Ang matanda na may sungay ng toro ay ungol. Dalawang beses nilang sinubukang tambangan ang mga godlords ng Puryang Palace, at kahit na hindi nila napatay ang kanilang mga target, nasugatan sila ng husto. Ang Puryang Palace ay nasa pinakamahina nitong punto. Kung niloloko mo ang aking Shadow Stream Peak tungkol sa mga kayamanan ng Heaven Mending Race, huwag mo nang isipin ang pag-alis ng madali. Sa likod ng matanda na may sungay ng toro ay isang magandang babae na nakasuot ng puti at nilalamon ng puting ulap, at siya ang nagbigay ng mahigpit na babalang ito.